This is your last chance. Dr. Harold Tan Chanco. O, salamat po, no? Ang linya ko po, isa po akong ENT, Head and Neck Surgeon. Kung napansin mo, ang sinulat ko isa lang E. Hindi po ako yung typical na EENT. Ibig sabihin, wala po akong training sa eyes. So, huwag kang magtatanong sa akin mamaya kung problema mo mata. Hindi ko madalas pinapakialaman yan. Kasi bakit? Maselan yan eh. Baka mamaya magkamali ako, ikabulag mo pa. 'Di ba? Jackpot naman kung problema tenga. Ilong, lalamunan. Meron mo ba dyan tumutulo ang tenga? Wala. Ang buti naman. Ayaw lang umamin. So, tenga, ilong, lalamunan, yung mga bukol sa leeg, nag-oopera po ako niyan. Ang practice ko po bilang ENT, Head and Neck Surgeon, more than 10 years na po. Nakabase ako ngayon. Ang kaisa-isang ospital ko na lang po, na dati galing sa 4 na ospital, iniiwan ko na po yung 3. Dito na lang po ako kalambak. Familiar kayo sa ospital namin? Nandito, di ba? Mahal, mura. Mahal. Lahat naman ng private hospital, mahal, tama? Totoo, ang mura, government hospital. Kaya lang, ang point ko, ang tao sumisiksik pa rin sa private. Bakit? Siguro, kulang din ang tiwala natin sa government hospital. Baka iniisip mo, serbisyo ng doktor, alanganin ka. Kulang siguro ang mga gamit, laboratorio. Kaya ayaw natin usually sa government hospital. Marami naman po magagaling na doktor dun eh. Kaya lang, aanin mo magaling kung walang gamit. Di ka rin maoperahan kung kailangan. Di ba? Kaya lang, isang point ang gusto namin maintindihan sa gabing ito. Madalas naman, tayo nagkakasakit one point in time ng buhay natin. Minsan malala, minsan simpleng sakit. Sipon, ubo, trangkaso, dengue, etc. etc. Ang point ko, napapagastos talaga tayo. Mas madalas ka magkasakit, mas madalas ang gastos. Parang ganun lang naman eh. Huwag tayo kasing umasa na may doktor. Huwag kang umasa may antibiotic. Huwag kang umasa may ospital. Kasi hindi po yan solusyon sa hindi mo pagkakasakit. Di ba? Temporary, oo, pagagalingin ka. Pero ang tanong, hindi na ba uulit ang sakit mo? Uulit pa rin yan. Ang maganda po kasi, lagi naisip natin, i-prevent ang sakit. Diba? Naririnig mo na yun dati, prevention is better than cure. Agree kayo doon? Agree tayo, no? Kaya ang una natin pag-uusapan sa programa ng First Vita Plus, hindi yung kitaan. Kalusugan muna. Kasi naniniwala po ako, health is wealth. Tama ba yon? Okay lang ba sa inyo mayaman ka, may sakit ka? Siyempre hindi, di ba? Pangunahin kasing kayamanan daw ng tao, kalusugan. Ngayon, kung mayaman ka at malusog ka, yun ang best. Di ba? Sa amin po sa First Vita Plus, ang daming ganun. Gusto nyo rin? Siyempre naman, di ba? So, dito po ang pag-usapan natin, unang-una, paano ka iiwas sa sakit? No? Dito, hindi natin i-discuss kung anong antibiotic ang gagamitin mo, kung anong injection. Ang gusto namin kasi, hanggat maaari, walang intervention. Yung bang naturally, nakakaiwas tayo sa sakit. Di ka nagkakasakit. Di ba? Kasi kung papansin ninyo, ako po, nagsasalita sa harapan nyo, isa po akong doktor. No? Hindi po sinasadya ang pagsali ko dito sa First Vita Plus. Bakit? Tingnan nyo po Ang First Vita Plus po, natural health drink. Nandun na yun. Maganda naman ang ibig sabihin, natural health drink. Kaya lang, saan po kaya galing? Nung pinaliwanag sa akin nung araw, nung pinakita sa akin nung araw, ito po nakita ko, prominente. Puro dahon. Sa palagay mo ba ang doktor natutuwa sa dahon? Hindi, allergic kami dyan, galit kami dyan. Di ba? O para po sa akin, imagine nyo po, 10 taon ako nagmedisina, pag-aaral, no? Pagkatapos ng training sa medicine, nag-training pa po ako ng ENT, 4 na taon, 14 long years. 14 long years na siguro puyat, pagod, lahat na nandun. Tapos ibabalik mo ako sa dahon. Palagay mo, tama yon? Parang mali eh. Alam niyo, nung araw, nung una po akong in-invite dito, kasi medyo matagal na rin po ako dito, 6 years na ako eh. Ang sabi ng kaibigan ko, may i-offer to sa aking produkto, makakatulong sa practice ko. Excited din naman ako. Akala ko kasi instrumento nang iaalok sa akin. Kasi bakit? Technician eh. Iniisip ko, baka related doon, instrumento pang opera, ibebenta sa akin ng mura. Eh di okay nga. Kaya lang, ano nakita ko? First Vita Plus, nadismaya ako. Sabi ko nga, hindi para sa akin yan eh. 3 buwan po akong nililigawan, umaten, umupo man lang yan, hindi ko ginawa.
Bumili ba ako kahit isang sachet? Hindi po ako bumili. Bakit? Nanindigan po ako bilang doktor, ayoko ng herbal products. Kaya lang, obviously, may nangyaring kakaiba. Bakit? Nasa harapan niyo ako ngayon eh. Ako ngayon magpapaliwanag. Ibig sabihin, dating super negative, ngayon, hindi na. Bakit? Speaker na nga eh. At tandaan niyo, wala akong bayad dito. Bakit dati ayoko, nandito ako? I-shortcut ko na lang, no? Kasi may maganda kaming ibibigay sa inyo, yung lesson o yung mga tips kung paano ka makaiwas sa sakit. At sigurado naman ako, marami sa inyo nakarinig na ng product. Marami sa inyo nakainom na ng produkto, di ba? Sino sa inyo ang sa totoo lang nakainom na ng First Vita Plus? Taas ang kamay. O di ba halos lahat naman eh. Sinong hindi pa nakakainom pero alam na ang First Vita Plus? O di halos lahat alam na rin pala. No? Kaya minsan hindi ko na masyadong dinidetalye ang produkto eh. Kasi bakit? Alam nyo na eh. At sigurado ako, umiinom ka dahil alam mo, makakaganda sa katawan mo. Imposible namang inom ka ng ilong, wala lang. Di ba? So, ipapaliwanag namin ng konti yan. Kaya lang, kunin ko muna o ipaliwanag ko muna istorya ko kung ba't ako na-involve. Di ba sabi ko kanina, negative ako 3 buwan? Ayoko talaga umattend eh. No, ayoko talaga sumali. Ang iniisip ko, kaya ako pinapasali, health product eh. Di ba? Kita naman po sa sachet, kung kukuha tayo ng sachet ng First Vita Plus, ito po yung isa. May nakasulat kasi dito eh. Natural health drink. Di ba? Ibig sabihin, pangkalusugan. Hindi naman iinumin lang eh, na parang sito, pamawing uhaw. Di ba? May pangakong kalusugan. Naisip ko, kaya po ako pinipili sumali kasi nga, pangkalusugan. Pag nireseta ng doktor, lalakas benta nila. Yun ang naisip ko, gagamitin lang ako. Pangalawa, naisip ko, siyempre, health program, may magse-seminar, kailangan speaker. Ang feeling ko din, gagamitin ako speaker. Eh, ayaw ko nito nung araw. Tingnan nyo, nandito ako ngayon sa inyo. Di ba? Kaya ako pumapayag ngayon, galing pa nga ako sa clinic eh. Katatapos ko lang po mag-clinic. Kumbaga, pagod na, kumita naman, pwede na magpahinga. O kaya lang sumaglit muna ako dito para bigyan ko ng magandang tip. Na mamaya, pag uwi nyo sa bahay, tandaan nyo, papakinabangan nyo to habang buhay. Kaya magpasalamat po kayo sa mga nag-invite sa inyo. Palakpakan nyo rin po sila. Ha? Minsan nga, hindi lang sapat talaga yung palakpak eh. Dapat, paglabas, i-lips to lips nyo. Okay lang yan. Kasi angel yan ang buhay mo. Imagine mo, gusto niya umiwas ka sa sakit. Pangalawa, gusto niya yumaman ka. O, di ba? Hindi niya pinagdamot eh. Yun narinig niya dito, no? So, dito po, itong storya kung bakit ako na-involved sa First Vita Plus. Di ba sabi ko, ayoko. Kaya lang, ang weakness ng doktor parate, libre. Di ba? Sanay kami sa libre. Pag kami kinocover ng Medrep, libre ang sample na gamot. Diba? Libre prescription pad, libre ballpen. Diyan nga, sa bag ko, 3 ballpen kanina nakuha ko sa Medrep. Libre lahat. Diba? Libre merienda. Pinapansit pa ako kanina. Diba? May baon pa uwi. Imagine ninyo, libre ang seminar dito, seminar sa abroad. Lahat, spoiled talaga ang doktor. Kaya madalas, pag doktor target mo, huwag mong bebentahan. Dapat bigyan nyo lang ng libre. Bakit? Sanay yan sa libre talaga eh. Wala tayong magagawa doon. No? Sinanay kami ng sistema. Kaya minsan naiisip ko, hindi kaya pambabribe yun? Ano sa palagay mo? Pwedeng ganon. Di ba? Para nga naman, kung sino mas malakas magbigay, paboran ng reseta namin. Di ba? Ang problema po kasi, pagka po ang doktor, binibigyan mo ng malaking pabor, saan binabawi? Palagay ko sa gamot. Di ba? Kaya naisip ko, hindi kaya ang doktor ang isa sa reason kung ba't mahal ang gamot sa Pilipinas? Pwede rin. Di ba? So, yun po aralin natin ngayon. No? Nabigyan ako ng 3 samples ng kaibigan ko. Nalinawin ko, kaya ko lang po kinuha, isang reason lang, libre. Iinumin ko ba? Hindi. Bakit ayoko inumin? Natatakot po ako. Kahit doktor ako, tao din ako. Bakit ako natatakot? First time ko narinig nung araw, 6 years ago, ang First Vita Plus. Ang problema, hindi ko narinig, hindi ko nakita sa TV. Sa tao ko lang narinig at nakilala. Di ba ang tao kasi, lalo tayo, pag bago ang produkto, mas okay sa'yo pag sa TV mo napakinggan o nakita. Di ba? Para yung mga kino-commercial sa atin, kahit bagong product, automatic, nakita mo sa TV, hawak ng artista, kinakain nila, okay na sa inyo. Pero pag wala sa TV, diskumpiyado tayo parate. Hindi kasi natin alam kung saan ang galing eh. Lalo na nung araw po, ang Vita Plus po, hindi ganito kaganda ang packaging. Ano itsura niya? Aluminum foil o may nakaprint lang sa gitna, parang maliit na sticker. O siyempre, natatakot ako. Bakit? Baka pag inom ko, bumula bibig ko. O sino sisisihin ko? Wala.
Di ba? So, ang point ko, ayoko sana talagang tikman. Kaya lang, medyo naging curious po ako sa lasa. Kasi ang banggit ganito eh. Madali lang naman daw intindihan ng First Vita Plus. Lalo yung produkto. Ano daw to? Gulay na ginawang juice. So, na-intriga ako, ano yung lasa ng gulay na ginawang juice? Di ba? Kasi may concept naman tayo pare-pareho kung ano ang gulay. At kung ano ang lasa ng gulay. Di ba? Kasi ito basically, ang sabi ang Vita Plus, ito daw yan. Gulay, ginawang juice. Nung unang pinakilala sa akin yan na ganyan, itong tanong ko, bakit pa siya gagawin juice? Gulay na nga di kainin na lang natin. Subukan mo sa probinsya magpaliwanag ng Vita Plus. Pag tinanong, saan ba galing yan? Galing sa 5 gulay. Banggitin mo yung 5 gulay, anong sasabihin? Bakit pa ako bibili niyan? Ang dami namin yan, kakainin ko na lang. Ang point ko, naiisip nila, pag bumili sila ng ganito, dagdag gastos lang. Totoo naman Bakit? Tingnan nyo, paano mo kinakain ng gulay? Di ba ulam? Totoo yun. Ibig sabihin, kainin mo, may kanin. Lagi may partner. Pag sinabi yung ulam, may kanin. Meron ba kayo narinig na tao, nagmimerienda, talong? Inangasab talong, o kaya kalabasang inangat-ngat merienda. Di ba? Walang ganon. Ang point ko, ulam. Paano yon? Example, tanghalian, bumili ka ng isang ulam, isang platitong gulay. O vegetarian ka gusto mo gulay. O dahil sabi ko nga ulam, may partner yan, isang platong kanin. Hindi naman pwedeng walang panulak. Baka masamid tayo Di ba? Dati, sanay ka ang panulak mo, kundi tubig, juice, o kaya soft drinks. Kaya lang, nataniman ka na mahusay pala ang juice na First Vita Plus dahil galing sa gulay, bumili ka ng Vita Plus ngayon. Yun ang panulak mo. Yung gulay na ginawang juice. Gulay. Di ba pareho lang? Gumastos ka sa 2 bagay, pareho lang. Practical ba yon? Tingin ko, hindi. Di ba? Nagdoble-doble lang O dahil doble-doble, di tanggalin na natin isa. Tanggalin mo na lang ito. Anong natira? Yung juice. Ibuhos mo sa kanin, ulam. Pwede ba? Pwede. Pag bata, pwede. Di ba? Isip bata, pwede rin. Di. Ang gusto ko lang ipunto sa inyo, di ko kasi alam ang reason nila nung araw. Bakit nga ba gagawin pang juice? Sa akin kasi diretso na lang. Kasi ipaliwanag mo sa probinsya. Kaya ginawang juice kasi masustansyang gulay ang pinili. Ang sasabihin sa'yo, di lalo na dapat lecture na lang para unahin kainin ng tao yun. May point din naman. Di ba? O tingnan nyo tingnan po natin kung ano yung pinanggalingan na gulay. Kasi basic naman Ang First Vita Plus, nakasashay. Bakit? Natural health drink siya, powder form. No? Ibig sabihin, powder form, para mainom na juice, ititimpla natin sa isang basong tubig. Iklaro po natin lagi yan Isang basong tubig. 240, 250 ml o 8 ounces kung didihan ng bata. No? Ganon po ang dami ng tubig. Bilin nyo yun. Kasi minsan nagkakamali sila, kalatang, tinitimpla 1 litro. Wala nang lasa kasi pagka ganon no? So dapat 1 baso lang pong tubig. Pwedeng mainit, pwedeng malamig. Depende sa sitwasyon. Ano daw sitwasyon yun? Halimbawa, ang init ng panahon, gusto mo refreshing. Ano maganda? Malamig na tubig. Pag may sore throat, ano maganda? Siyempre, mainit na tubig. Ganon lang naman No? Depende rin sa kursunada mo. Pero base po sa mga pasyente ko na nabigyan ko, usually pag may sakit, ang sabi sa akin, mabilis daw umepekto pag lukewarm ang tubig. No? O tingnan nyo, ang daming umuo. Bakit? Totoo po yun Naniniwala din ako doon na kahit papaano po kasi, yung init ng tubig, energy yun No? Ibig sabihin, mas mabilis siguro lalong ma-activate kung ano yung maganda sa Vita Plus. Mas mabilis ma-absorb ng katawan ng tao. Parang ganon, no? So, ito lang ang Vita Plus no? Powdered juice drink, pero hindi lang basta pamawi ng uhaw. Di ba? Pinakita ko rin kanina, natural health drink. Pansinin mo yung gitnang salita. Health, ibig sabihin kalusugan. Di ba? So, ito binili po ng tao, hindi basta pamawing uhaw Nung araw, wala halos gustong bumili. Kaya lang ngayon, milyon-milyon na po ang umiinom ng First Vita Plus. Grabe. Napakarami na pang gumagamit. Bakit? Siguro may magandang napala. Kasi unang-una, i-analyze natin. Health drink. Ibig sabihin, may pangako. Kaya ka nag-try siguro nung araw, kasi nga, ang pangako nito, may pangakong kalusugan. Baka sakali, uminom ka, umokay kung anong nararamdaman natin. Example lang, kung ang produkto hindi magaling, may pangakong health, ininom mo, walang nangyari maganda sa'yo. Tanong, uulit ka pa kaya? Siyempre, hindi na. Tingnan nyo ang Vita Plus dati, kukunti umiinom. Bakit ngayon, milyon-milyon?
Bakit ngayon hindi lang Pilipino, pati ibang lahi? Di ba? Ibig sabihin, totoo ang produkto sa pangako niyang kalusugan. Palakpakan niyo naman ang Vitaplus doon. Natutuwa ako kasi 6 years pa lang ang company. 6 years ang company, alam nyo, milyon na pong taong natulungan pagdating sa kalusugan. Yung iba, simpleng sinusitis lang, allergic rhinitis. Kaya lang, yung kabilang extreme, mga may cancer, may bukol, mga sakit na hindi gumagaling sa doktor, natulungan ng produkto. Nakakatuwa eh. Kaya lang, on the side, hindi lang pala kalusugan ang nabago sa Pilipino. Nakakatuwa eh. Napapagmalaki po ang kumpanya, pinagmamalaki kulubusan. Bakit? Sa loob ng 6 na taon niya na pinush ang First Vitaplus sa Pilipinas, alam niyo po, ang multi-millionaires at millionaires no, na naproduce ng First Vitaplus as of May 2012, nasa 10,000 na po. Imagine niyo yun. Na-imagine nyo ba? Ikumpara mo sa isang kumpanya na matagal na. Di ba? Yung mga kumpanya nagwa 100 years na ngayon, kino-commercial pa nga eh. Tanong, sila kaya, ilan na ang naging milyonaryong empleyado nila? May naririnig kayo? Siguro ilan-ilan. Nabibilang sa daliri. Imagine mo, First Vitaplus, 10,000 na mahigit ang milyonaryo at multi-milyonaryo. Tatagal pa po ang company ng ilang taon. More than 10 years. Probably 20 years or more. Kung sasali ka, pagdating ng araw, isa ka na rin sa milyonaryo. Okay ba yun? Kaya maraming yumaman kasi ang battle cry natin dito, iwas sakit. No, ibig sabihin, hindi ito kasi yung kumpanya na ang gusto, puro kitaan ang pag-usapan. Kami po, totoo, no? Ang gusto namin, makatulong muna sa kalusugan. Kung may kita, kasunod na po yon, no? Kaya lang maganda, lagi namang nagsusunod. May natulungan ka, hindi po naiiwanan yung kitaan doon, no? Pag-usapan natin, no, yung kaso ko. Kaya po ako napasali dito, natikman ko lang product. 3 produkto lang po ang binigay sa akin. Naulitin ko, kaya ko lang tinik, kaya ko ininom dahil libre. Pangalawa, kaya ko inubos kasi masarap. Yun lang po naman eh. Wala ko na-expect kung ano mangyayari maganda sa akin. Kaya lang tingnan nyo, bakit ako napasali? Bilang doktor, meron din po akong problema na dala-dala ko for the past 17 years. Totoo, naging successful ako sa practice, sa career ko bilang ENT. Maraming na-operahan, maraming pasyente sa outpatient, marami din pera. Kaya lang, nakaipon din ako ng sakit eh. Diba? Marami sa atin siguro ganun. Yung matatanda na sa kumpanya, diba? Bukod sa dumadami yung payslip mo na wala ng pera, dumadami din ang sakit natin. Ang doktor, ganun din eh. Ang kaibahan lang namin, dumadami pera namin, hindi puro payslip. Diba? Ang problema, nagkakasakit din. Isa sa problema ko, na dala-dala ko ng 17 years, constipated po ako. Imagine nyo, 17 years akong constipated. Now, bilang doktor, palagay nyo ba nagpapacheck up ako? Hindi, doktor na ako, ba't ako magpa-check up? Diba? I-analyze ko ng problema ko, i-diagnose ko sarili ko, aralin ko ang solusyon. Pwede naman eh. Alam ko naman ang libro eh. Alam kong aralin. Diba? So, yung unang taong ko po, siguro mga 1 to 3 years, may ginagamit po akong isang gamot. No? Lagyan na lang natin siya letter D. No? Alam niyo naman siguro yun, bulong ko na lang, Tulcolax. Baka sabihin kasi sa nagpo-promote ako eh. No? So, alam na natin yon. 1 to 3 years yan ang gamot ko. Kaya lang, after 3 years, parang ayaw na. Kumbaga, di ba, sanay tayo doon, naririnig ko sa mga pasyente, Dok, ayaw nang tumalob sa akin, na-immune na yata ako. Ganon tayo minsan eh, di ba? Nasasanay ang system, no, nagko-cope system mo. Nung 3 to 5th year, nagdagdag pa po ako ng isang gamot. Ito po, letter L. Laxoperal. Narinig niya? Alam niyo na yun, di ba? So, ginagamit ko siya, combination o kaya alternate. Depende kung paano umayos yung pagdumi ko. No? Kaya lang, nung more than 5 years na, parang ayaw pa rin tumalab na ulit. Nagdagdag po ako, nung time na yun, nauso po yung mga fiber supplements. Marami namang brand yan eh. Diba? Yung mga fibers, nauso nun eh. Bulk daw, para mas maganda ang pagdumi natin. So, nagdagdag po ako. Kaya lang, nagdagdagan pa ng 2 taon, no? Ayaw na rin, parang kulang na naman. Ang problema, dinadamihan ko na ng fiber. Dinadamihan ko na ng pagkain ng fruits. No? Kaya lang, siyempre, pag constipated ka, minsan matigas ang dumi, sumusugat. Kaya po, nung dulo, nagdagdag pa po ako ng isang gamot, pero hindi iniinom, ointment. Sabi niya, ba't may ointment? Alam mo, sa tenga ilagay, constipation usapan natin. Alam niyo na yun kung saan nilalagay, di ba? So, 4.
Sa story ko na 17 years, nagsimula po ako isang gamot. Di ba? Tapos, umandar ang panahon, naging 4 ang ginagamit ko. Tanong, gumaling kaya ako dyan? Analysis nyo. Palagi ko hindi. Kasi, di ba, hanggang dulo ginagamit ko eh. Kasi kaya ako pinapaliwanag yan. Baka yung iba sa inyo, ganyan din ang sitwasyon. Pwedeng hindi constipation. Halimbawa, isang araw, sumakit ang batok mo. Punta ka sa doktor mo. Chinek ang blood pressure mo. Mataas ang blood pressure. Di ba, hypertensive ka pala. Bigyan ka ng isang gamot, pampababa ng BP. Siyempre, may follow-up yan. After 3 months, balik sa doktor. Pagdating sa doktor, may laboratorio na naman. Nakita mataas ang kolesterol, o di isang gamot ulit, 2 na. Di ba? After 1 year, namamanas na paa mo. Balik ka ulit kay doktor, bibigyan ka pa ng isang gamot, pampaihi naman. Pagputok ng bola, 8 to 10 ang gamot mo pagdating ng araw. Totoo bang nangyayari? Nangyayari yan eh. Di ba? Kasi kaya po ako napaisip to, kasi ganito eh. Palagay ko naman, hindi ka doktor, doktor ako, kaya lang pareho ang konsepto natin kung ano ang gamot. Diba? Iklaro ko sa inyo. Kasi naiisip ko eh, parang ang nabago na yata ang konsepto natin ng gamot. Kasi sa palagay ko, ang gamot, alam mo eh, anong role ng gamot? Iniinom mo para gumaling ang sakit mo, karamdaman mo. Diba? Yun ang gamot. O kaya lang, baka nga nabago na ngayon. Tingnan po natin. Kaya nung araw, hindi maniwala ang tao dito na makakatulong eh. Kasi bakit? Ang unang-unang binabasag ng VitaPlus, yung konsepto kung ano ang itsura ng gamot na nakalagay sa isip mo. Pag tinanong kita, ano bang gamot? Di ba naiisip mo, tableta, capsule, o kaya syrup na masama ang lasa? Nandito ba yon? Eh, hindi. Ang sarap pa ng VitaPlus, powder pa. Di ba? Hindi tableta. Kaya hindi mo iisipin, makakagaling to eh. Pangalawa, kung bibigyan po kayo ng flyers, kahit tingnan po natin yan, nasa gilid na yan. Tingnan nyo ha. Ito kasi ang second reason, kaya ayoko sumali. Bakit? May nakasulat oh. Mga sakit daw, no? Diabetes, anemia, sakit sa puso, leukemia, cancer, sirap sa pagdumi, UTI, sakit sa bato, dysmenorrhea, hikaubo, sipon, lagnat, UTI. Ang dami nakasulat, ha? Diba? 20 mahigit yan. 20 mahigit na sakit. Ilan daw gamot ang iinumin? Isa. Isa na kung gamot pa. Diyos nga eh. Maniniwala kayo? Siyempre hindi. Kung hindi maniwala ordinaryong tao, lalo ang doktor. Kasi sa atin, di ba, kahit di ka doktor, alam mo to eh. Isang sakit, isang gamot. Kuha tayo ng sakit. Halimbawa, ang problema natin, hika. Ano po ang gamot sa hika? Ventolin. Kadalasan. Favorite yun eh. Salbutamol. Bumili ka ng Ventolin, inatake ka ng hika mo. 1 week, ininom mo yung gamot, okay ka na. Ang nabili mo pang 2 weeks kasi reseta ni Doc. Sobra ngayon ng 1 week ang gamot mo. Tinago mo na lang. After 1 week, sumakit almoranas mo. Salbutamol ba ulit? O siyempre, iba na ulit. Siguro na-guess yung gusto kong may share sa inyo, di ba? Pag dami ng sakit ng tao, dami ng gamot. Kasi isang sakit, isang karamdaman, isang gamot. Tapos sasabihin mo, ito lang. Di ba? Eh, sino maniniwala doon? At tingnan mo kung gaano kalupit, ha? May nakasulat dyan, cancer. Humanap ka dyan ng bedridden na may cancer stage 4. Yung halos patitigok na. Tapos sasabihin mo, cancer ba yan? VitaPlus lang yan. Ano kayong gawin sa'yo? Sasampigahin ka ng kamag-anak noon. Di ba? Akala binibiro mo eh. Papainumin mo ng juice, cancer yun. Di ba? Kaya hindi matanggap ng tao eh. Example pa, humanap po kayo na may psoriasis. Alam niyo yung sakit sa balat na psoriasis? Madalas, ang may psoriasis, suki ng derma yan. Suki ng doktor yan. Minsan, hindi lang 1 taon, 2 taon, 10 taon. Vice Mayor nga natin, 25 years eh. Di ba? Kung kilala nyo, si Atty. Porsing. Bakit 25 years sa doktor, oh. Tapos sasabihin mo, psoriasis ba yan? VitaPlus lang yan. O baka tadyakan ka ni attorney noon. Di ba? 25 years, espesyalista, ang gagamot. Nagpunta pa ng abroad. Tapos ikaw, hindi doktor, magyayabang kang VitaPlus. Di ba? Ang hirap tanggapin. O kaya nung araw, walang bumibili. Kasi ang purpose ng First VitaPlus nung araw, malinaw, pang